Sa maulang bayan ng San Miguel, nakatulala ang isang batang lalaki sa bintana habang nangangarap na sana ay malaki ang bahay nila at walang tulo ang bubong. Iniisip niya na sana ay salamin ang bintana ng bahay nila at hindi kahoy para hindi pumapasok ang ulan at hindi madaling masira. At ang batang nangangarap na yon ay nangangalang Albert o mas kilala sa tawag na Kokoy. Koy! Nabalik sa realidad si Kokoy na marinig ang boses ng kanyang ina. Bakit tahimik ka? May problema ka ba? Umiling si Kokoy. Ini-imagine ko lang po yung magiging bahay natin kapag nagkaroon na ako ng work. Pagbutihin mo lang ang pag-aaral mo at makakamit mo ang gusto mo. Ngumiti ang ina ni Kokoy. At hayaan mo, palagi ako nakasuporta sa iyo. Gagawin lahat ni nanay para lang makatapos ka. Thank you, nanay. Mahal na mahal po kita. Niyakap ni Kokoy ang kanyang ina sa bewang. Wala na kasing tatay si Kokoy. Namatay ito dahil sa ipinagbabawal na gamot. Sa ngayon, siya na lang at ang kanyang ina ang magkasama sa buhay. May isang kapatid si Kokoy pero may sarili na itong pamilya at nasa probinsya pa. Walang stable na trabaho ang ina ni Kokoy. Lahat ng racket ay pinapasok nito. Kapag wala naman sila, nangungutang ito. Kaya sobrang baon na sila sa utang. Nanay, may babayaran po ako sa school. Mahinang sabi ni Kokoy sa kanyang ina. Para daw po sa PTA. May pera ka po. Gagawa ng paraan ni nanay. Sagot ng kanyang ina. Sige na, kumain ka na dyan. Toyo lang munang ulam ha. Wala kasing labada si nanay. Nanay, okay lang po sa akin yun. Mas masarap nga po ang toyo eh. Tugon ni Kokoy. Favorite ko po yun kasi parang adobo. Sorry anak ha. Sorry kung ganitong buhay lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Naiiyak na sabi ng ginang. Si nanay, parang iba. Okay lang po sa akin yun. Nakangiting sabi ni Kokoy. Ang mahalaga lang po sa akin ay magkasama tayong dalawa. I love you anak. I love you nay. Kahit sobrang hirap ng buhay, nagawa namang iraos nila ni Kokoy. Kasalukuyan isa na siyang grade 10 students. Nagrarakit si Kokoy bilang tagagawa ng project ng mga kaklase para pa'y pandagdag sa gastusin sa bahay. Nanay, may babayaran daw po kaming t-shirt para sa intrams. Mahinang sabi ni Kokoy. May pera ko po. Kapag wala po, hindi na lang ako a-attend. Magkano ang t-shirt? Tanong ng kanyang ina. 350 po. Sige, gagawa ng paraan ni nanay. May mga labada naman ako kaya siguradong kaya kong mabayaran. Thank you nanay. Pagkatapos kumain ay dumiretso si Kokoy sa isang talyer para umextra. Tuwing walang pasok kasi ay umeextra siya sa isang talyer bilang mekaniko ng mga sasakyan. Yun din kasi ang hilig ni Kokoy. Kaya kapag nagkolehiyo, tungkol sa pag-aayos ng mga sasakyan ang balak niyang kuhanin. Sipag mo naman, Koy! Nakangiting sabi na may-ari ng talyer na si Mang Boy. Alam mo bang ikaw na rin ang favorite ng mga customer ko? Ang galing mo raw kasi mag-ayos kahit bata ka pa. Siyempre naman po, Mang Boy. Kailangan galingan para mas tangkilikin. Sagot ni Kokoy. Hanggang 3:00 nga lang sa talyer si Kokoy dahil kailangan niyang gumawa ng mga assignments. Sa ilang oras si Kokoy sa talyer, kumita siya ng 500. Ang 350 ay itatabi niya para pambayad sa t-shirt upang hindi na siya manghingi sa kanyang ina. Ang 150 naman ay pinambili ni Kokoy ng saging at ulam nila. Nakangiti si Kokoy habang pauwi ng bahay. Pero ang ngiting yon ay napawi habang nakatingin sa kanyang inang nakaluhod sa lupa at umiiyak. Ma'am, maawa ka na po oh. Pangkain lang namin ng anak ko. Pagmamakaawa ng ginang sa isang babae. Kahit 5 piso na lang ang ibayad niyo sa akin.
5 piso? Ha! Sinira mong mamahaling kong damit. Kulang pa nga hindi ko pambayad sa iyo eh. Sagot ng matabang ginang. Napakuyom naman ng kamao si Kokoy bago lapitan ang kanyang inang nagmamakaawa para lamang sa kanila. Nay, tayo na po. Seryosong sabi niya sa kanyang ina. May pera na ako. Hindi mo kailangang magmakaawa pa. Pero Kokoy... Nay! Hindi niya napigilang pagtaasan ng boses ang kanyang ina. Nagtaas ang boses si Kokoy dahil galit siya. Galit siya dahil minamaliit ng kanyang ina ang sarili nito. Nagagalit siya dahil pinagmumukhang kawawa ng ginang ang kanyang ina. Sumunod naman ng kanyang ina at tumayo, kaya umuwi na sila. Umiiyak ang ina ni Kokoy, kaya parang dinudurog ang kanyang puso. Nilapitan niya ito at niyakap. Nay, nakasahod ako sa talyer. May pambayad na po ako ng t-shirt, sabi ni Kokoy. May pambaon na rin ako, kaya hindi niyo na ako kailangang intindihin. Nanay, huwag yun ang ulitin ang ginawa niyo ah. Sobrang sakit para sa akin na ibinababa niyo ang pagkatao niyo. Hindi niyo kailangan magmakaawa para lang sa pera. Sorry anak. Hindi sumagot si Kokoy at mas lalo lang naniyakap ang kanyang ina. Dahil sa nangyaring yun, humanap ang trabaho si Kokoy. Trabaho na pangmatagalan at hindi pa extra-extra lang. Gusto niyang siya naman ang gumastos at pagpahingahin muna ang ina. Hanggang ngayon kasi ay masakit pa rin para sa kanya ang pagmamakaawa nito para lang sa pangkain nila. Koy, anong oras na? Hindi ka pa uuwi? Tanong ng katrabaho ni Kokoy na si Bert. May pasok ka pa bukas ah. Tagaripak ng mga parcel si Kokoy. Kahit pagod siya, ayos ang sa kanya dahil medyo malaki ang sahod. Mag-overtime ako. Nakangiting sagot ni Kokoy. Kailangan kong doble kita kasi malapit na graduation ko. Isa pa, malapit na rin ang kaarawan ni nanay. Sige, ingat ka ah. Nakangiting tumango lamang si Kokoy. Sa pagtatrabaho at pag-aaral na nga umiikot ang mundo ni Kokoy hanggang sa tumuntong ng college. Nandoon pa rin si Kokoy sa kanyang trabaho. Nakakapagod man pero sa tuwing nakikita niya ang kanyang ina, nawawala bigla ang kanyang pagod. Overtime na naman? Tanong ni Bert. Hay nako, nakakabilib ka talaga. Kilalang kilala ka na bilang overtime boy rito. Palagi ka ba namang naka-overtime? Kailangan kasi para sa college, sagot ni Kokoy. Ang dami kasing gastusin, plus tuition fee pa. Pero, magpahinga ka rin, Kokoy. Aba, hindi ka immortal, payo ni Bert. Mas mahihirapan ka niyang kapag nagkasakit ka. Ay sa akin yun. Ayoko lang makitang nahihirapan si nanay. Nakangiting tugon ni Kokoy. Bakit hindi ka muna mag-stop? Sabat ni Aaron. Pwede pa namang humabot sa susunod na taon. Hindi ko kaya mag-stop. Gusto ko na kasi makatapos para makapaghanap ng mas magandang trabaho at mabigyan ng magandang buhay si nanay. Ngumiti si Kokoy habang nangingilit ang kanyang luha. Ayoko na kasi makita pa si nanay na nagmamakaawa para lang sa pagkain namin. Ayoko na siyang makitang ibinababa ang kanyang sarili para lang sa akin. Ayoko nang makitang nakaluhod siya habang inaalipusta. Mahal na mahal ko si nanay. Ayoko nahihirapan siya. Hindi ko kaya. Kung makikita man ni Kokoy na lumuluha ang kanyang ina, gusto niya ay makitang lumuluha ito dahil sa saya at hindi sa pagmamakaawa. Koy, magpahinga ka muna, alalang sabi ng ina ni Kokoy. Tignan mo nga, ang taas-taas ng lagnat mo. Ang dami mo ring pasa sa katawan. Nay, ay 10 ako, sagot ni Kokoy bago maubo. Kaunting taon na lang po. Kokoy, huwag mong i-pressure ang sarili mo sa trabaho. Ayoko masyado ka nag-aalala sa mangyayari. Mas gustuhin ko pang ako ang magkandakuba sa pagtatrabaho. Huwag lang kitang makitang ganyan eh. Nay,
Hindi na kaya ng katawan mo. Hayaan niyo ako muna. Ngumiti si Kokoy. Promise po, magpapahinga na ako para hindi ka na magkaalala. Hindi ko na po aabusuhin ang katawan ko. Kapag hindi mo yan tinupad, sapilitan kitang paaalisin sa trabaho mo. Ako ang babalik sa trabaho para mapagtapos ka. Ngumiti lang si Kokoy at naglalambing na niyakap ang kanyang ina. Ayaw niya mangyari yon. Ayaw ni Kokoy na muling makita ang pagod na mukha ng kanyang ina. Kahit anong tatag nga ni Kokoy, pilit pa rin siyang bumabagsak. Mas nahihirapan kasi siya, lalo pa at naging hectic ang schedule niya, idagdag pa na graduating na siya. Nay, kakayanin ko pa ba? Umiiyak na tanong ni Kokoy sa ina. Hindi niya kasi mapigilan ng emosyon dahil sa pressure at pagod. Ito ang unang beses na maglalabas siya ng hinaing sa ina. Ito ang unang beses na ipapakita niyang mahina siya. Ngayon ka pa ba susuko? Ilang buwan na lang anak. Tugon ng kanyang ina bago haplusin ang kanyang buhok. Pero kung hindi mo talaga kaya, magpahinga ka muna. May susunod pa namang taon. Hindi rin naman masamang magpahinga anak. Kaso, nangihinayan din po ako, sabi ni Kokoy. Pero tama ka po. Kaunting taon na lang naman. Hindi ako pwede sumuko. Ititira pa kaya kita sa magandang mansyon. Anak, wag mong isipin ang kapakanan ko. Kapakanan mo ang isipin mo. Sabi ng ginang, pangarap mo ang isipin mo. Isantabi mo muna ako. Pero ikaw ang buhay ko, nanay. Lahat ng ginagawa at pinaglalaban ko ay para sa'yo. Ngumiti si Kokoy bago punasan ang kanyang luha. Kaya natin to. Fighting lang. Kailangan ko lang ng pahinga. Tapos magiging okay na ako. Basta, kapag hindi mo na kaya at kailangan mo na mapagsasabihan, palagi nandito si nanay, ha? Tumango lamang si Kokoy bago yumakap sa kanyang ina. At lahat nga ng daing at paghihirap ni Kokoy ay naging worth it dahil dumating ang graduation at si Kokoy pa ang naging summa cum laude. Sa gitna ng paghihirap at pag-aalinlangan, si Kokoy pa ang naging rank 1 sa lahat ng estudyante. Good day po. Kinakabahan ako ngayon dahil hindi ko expected na ako ang magra-rank 1. Feeling ko po panaginip pa rin itong nangyayari. Napatawa si Kokoy. Itong pagiging summa cum laude ko po ay sobrang blessing para sa akin. Okay na nga po sa akin, basta makatapos ako eh. Hindi ko pa talaga ine-expect ang pagiging summa cum laude. Tumingin si Kokoy sa gawi ng kanyang inang emosyonal na. Alam niyo po, gustong gusto ko talaga makatapos para magkaroon ng bagong trabaho. Gusto ko po kasi makabawi kay mama at patunayan siya ng mansyon. Tumulo na rin ang mga luha ni Kokoy. Naranasan niyo na po bang makita ang nanay niyong nakaluhod at nagmamakaawa para lang sa pangkain niyo? Ako po kasi, naranasan ko yun. At sobrang sakit po para sa akin ang ganoong bagay. Sobrang sakit na makita ang nanay mong inaapi para lang sa magkanong halaga. At ayoko na pong makitang ulit ang ganoong kasakit na pangyayari. Hindi ko nahahayaang makitang nagmamakaawa pa si nanay para lang sa pangkain namin. Kaya nanay, ito na po ang simula ng pagbawi ko sa inyo. Matutupad na po natin ang mansyon natin. Magkakaroon na tayo ng bahay na hindi umaanggi at butas ang bubong. Hayaan mo nay, pagbubutihan ko pa. Itinaas si Kokoy ang kanyang diploma. Itong diploma ko po ay para sa iyo. Mahal na mahal kita, nanay. Marami ang naiyak dahil sa speech ni Kokoy. Dahil doon, inibitahan tuloy na mga guro ang ina ni Kokoy sa stage. Nagpalakpakan na lahat na magyakapan ang dalawa habang parehong umiiyak dahil sa saya. Dahil sa determinasyon ni Kokoy at pagiging matyaga, nakapasa nga rin siya sa board exam. Ngayon ay isa na siyang mechanical engineering. At lahat ng mga pangako niya sa ina ay natupad. Mayroon na silang mansyon ngayon. Ang ina niyang labandera noon ay may sarili ng tagalaba.
Ang ina niyang nagmamakaawa noon ng pangkain nila, may sarili na mga grocery at pera. Ang ina niyang minamaliit ngayon ay ginawa niyang donya. Donya na mabait at tumutulong pa rin sa mga kapuspalad. Anak, salamat. Nakangiting sabi ng ginang sa kanyang anak. Ipinagmamalaki kita lalo. Sobrang proud na proud ako sa iyo. Sobrang proud din po ako sa iyo, Nay. Tandaan mo po na walang engineer Kokoy ngayon kung walang ina na kagaya mo. Inakbayan ni Kokoy ang ina at hinalikan ito sa gilid ng noo. Hindi sa estado na susukat kung makakamit mo lahat ng gusto mo, kundi sa sipag at tiyaga. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!